Ayan po, hello po sa bawat isa. Ayan, sa mga kakarating pa lamang po, ayan. Hello po sa bawat isa at pinagpalang araw po and blessed day po sa bawat isa. And blessed na blessed po dahil muli makakarinig po tayo ulit ng lesson po na kung saan matutunan po natin paano po tayo magiging citizen of peace na hindi lamang yon po yung magiging and i-share po natin sa mga tao po sa labas but at the same time we will be instruments po. Tama po ba? So this piece na ipapalaganap po natin, maging instrument po tayo para yung mga tao po sa labas, marinig din po nila yung salita po ng ating Panginoong Diyos na nararapat po nila mapakinggan. At sa oras po na ito, let us give our hearts, our minds po, at nawa yung focus po natin ay alay po talaga natin sa ating Panginoong Diyos. And let us be blessed sa message po today na ibabahagi po ng ating instructor, Jovi. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga students, narito po ba yung mga students? Parang isang student lang po ang meron po ako. Ayan. Para po sa lahat ng mga student po ng Diyos, ayan, ano po yung pinaka-duty po natin? Tayo po ay ipakita po natin po ang ating sarili sa harapan po ng Diyos. Okay, kahit alam ko po na ang bawat isa ay mga introvert. Okay po. So hindi po dapat natin maging reason po yon para tayo po ay magtago po sa harapan po ng Diyos. Lalo na po tuwing araw po anong araw? Araw po ng linggo. Ito lang po yung time po natin po na magkita po at may bigyan po ng papuri po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya nawa ang bawat isa ay maging handa. Lalo na po, ano po yung mangyayari po sa mga susunod po na araw? Yung magkakaroon po tayo, especially starting this May 18. Okay, May 18 ay magkakaroon po ng gathering. 19 pala, gathering po sa Manila na kung saan ay magsasama-sama po yung mga NEO student. Sino po yung mga NEO student? Kayo po. Kasi why we need to gather? Lahat ng malapit po sa Manila, especially Antipolo po, nais po namin kayo anyayahan this coming May 19. O kung hindi man po malapit, yung gustong dumayo po, pwede po. Okay po? So sa parehas po na paraan, magkita-kita po ang mga magkaklase at higit sa lahat, magpuri po sa Diyos, Espiritu katotohanan. Kaya para po sa pagsisimula po natin, yan, atin pong una alamin, bakit kailangan natin mag-gather? Basahin natin Hebrews chapter 10 verse 25. Basahin po natin Hebrews chapter 10 verse 25. Ayan, sige po, punta po tayo sa Hebrews chapter 10, verse 25. Ayan, buklatin po natin po ating Biblia. Nang sabay-sabay po. Nandiyan na po ba? Ayan, sige po, sama-sama po nating basahin. Ready, begin. Not neglecting to meet each other is a habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Amen. Amen. Okay, ano po yung sinabi po dito? Huwag po tayong sumuko sa pag-gather. So dito sa Zoom, nag-gather po tayo, di po ba? So ganun din po. Ang tunay na gathering ay ano po? Ang gathering po na kung saan ay pinapatungkulan po sa pag-gather po na face-to-face or on-site. So sa parehas po na paraan, ngayon ay tayo po ay magkakaroon po ng starting po by this May, magkakaroon tayo ng gathering. At soon, per area po, yan, i-introduce po namin yung mga centers po natin at church po natin sa mga area po ninyo. So you can also know kung ano na po yung status po ng atin pong life of faith at higit sa lahat para makita din po yung mga nakakalat or malapit dun po sa atin pong mga area upang makapagsamba po tayo sa Diyos sa Spirit katotohanan. Pero paano po natin po mag-gather po yung bawat isa? Bakit po natin kailangan mag-gathering? Dahil nalalapit na po yung panahon. Sobrang lapit na. At kung sobrang lapit na, ano na po yung mangyayari? Magtatrabaho din po ng doble po yung kaaway. So ano po yung gagamitin ng kaaway? Gagamitin niya po yung flesh po. Okay? Gagamitin niya po yung flesh po para tayo po ay hindi po makapag-gather.
So it's either yung mga tao sa paligid natin or tayo mismo sa sarili natin. Kaya kailangan po natin na i-prepare yung sarili po natin. Okay po? Handa na po ba sa oras po na ito? Yan. So para po sa pagsisimula po natin, yan, atin pong alamin din kung ano din po yung trabaho po ng kapayapaan sa pagsisimula po ng ating pagbabasa po ng ating exploration. Ano na po tayo? Nasaan na po tayo exploration? Okay. Nasa anong lesson na tayo? Anong lesson na po tayo? We are in lesson? Patingin nga po sa kamay nyo. Anong lesson na tayo? Ayan, di na po. Ano po? Sige po, Brother Rainiel. Amen. Okay po. We are in lesson 6. Okay? And exploration, pang ilang exploration na po? Yes, exploration 2. So, kinakailangan po na kung paano natin sineselyo ang salita ng Diyos, ganoon din maselyo din sa atin yung salita ng kapayapaan. Kasi ito pong parehas po na ito po yung ibinigay din po ng ating Diyos through the promised pastor para ma-heal po yung all nation. So, sino po yung gagamitin niya to heal all nation? Siyempre po yung may salita po niya. Sino po yung mga taong may salita? Sino po dapat? Siya? Siya? Sila? Dapat ako. Okay po? So, hindi po salita lang po ng pangkapayapaan, kundi salita din po ng Diyos. Okay? So, para po sa pagsisimula po natin, yan, tama po kayo. We are in the lesson 2, lesson 6, exploration 2. Kaya basahin na po natin ano yung pamagat ng ating po exploration 2 ng 2 ulit. Ready? Begin. Sige po, let's read po. Ready, begin. Exploration number 2, benefits and cases of consideration. Muli po, exploration 2, benefits and cases of consideration. Amen. And so dito po makikita po natin na ano po yung mga benefits because we are in the consideration. Ano nga po ulit yung consideration? Ano po yung meaning po ng consideration? Simple lang. Ano po yung meaning po niya? It is the heart of helping or caring for one another or for another person. At para magkaroon ng consideration, kailangan natin empathy. Ilagay natin yung sarili natin sa iba kapag maririnig nila yun sa atin. Ganun din naman, ano yung sa sitwasyon na mangyayari, ano yung mararamdaman po ng mga tao po na nasa paligid po natin. And maintindihan yung sitwasyon po nila at yung nararamdaman po nila. Malinaw po ba? Okay. So ngayon, last time nalaman na po natin na yung consideration sobrang halaga niya. Lalo na po sa ating community. Para tayo po ay magkaroon po ng payapang community. Pero ngayon sa atin pong oras po na ito, alamin natin ano yung benefits. If I just not only consider myself, I also consider others. Ano po kaya yung benefits? Okay po? So simulan po natin yung sinabi po ni Blaise Pascal, a French mathematician and a philosopher. Ano po yung sinabi po niya? Yan. Mababasa po natin po dito. Basahin natin. Ready? Begin. Sige po, atin pong basahin ng sabay-sabay. Ready, begin. Kind words do not cost much, yet accomplish much. Amen. Amen. So dito malinaw, sinabi po na yung magandang salita, ano po, maaaring wala siyang bayad. Okay? Maaaring sa tingin natin na ano po, parang napaka libre. Okay? Libre lang siya. Pero ano po yung kaya niyang gawin? It accomplish everything. Okay? Napakalaki ng magagawa po niya. So, hindi lang po pala tayo, 'di ba? Madalas po, yan napakadali pong magmura. Lalo na nasa mga vlog, nasa mga specific po na kahit sa mga usapan, simpleng usapan, minsan sa mga taong nasa kalye o nasa tao, minsan may mga ilan na reaction na lang, parang ito ay sadyang ano na lang, basic na lang na salita. Okay? Parang normal na lang yung mga foul words or yung pagmumura. Pero ano yung mararating ng pagmumura? Wala po, di po ba?
Pero ano po yung kayang gawin nito? Kaya nitong saktan yung tao po na makakarinig po nito. And kahit na parang ito po yung nakakatawa, yung pagmumura, pero kung titingnan natin, yung meaning po nito ay ano po, na hindi po ito maganda. Okay? Lalo na po sa health po natin. So, ngayon, alamin natin, bakit kinakailangan natin na maging kind, hindi lang basta kind, magmula din sa atin yung pagiging consideration or yung kind words. Okay po? So, ano po yung maapekto po nito? So, consideration affects people happiness and health. Ito yung una. Okay po? Kapag considerate po yung isang tao, ano po yung mas matatanggap po niya? Yung positive emotion and patuloy-tuloy po na joy. Okay po? So, according sa experiment ng isang professor po sa Sigman University or Pennsylvania, okay po? Ano po yung sinabi po dito? Na kinonfirm na yung mga nice na mga tao ay mas lalo po silang nagiging strong kesa po yung mga taong laging bugnutin. Okay? At lagi pong kung saan-saan lang po or alone, loner. Okay? So, ano po yung sinabi po dito? Pag madalas po tayo na nagkakaroon po ng mas oras po sa kaibigan po natin, mas nakikipaghalubilo po tayo sa kanila, ano po yung mga nangyayari? Nagkakaroon ito ng magandang epekto dun po sa mental health natin. Okay po? Kaya sinabi na yung 1/3 of the students dun po sa university po na yon ay kung saan tinanong po ng isang ng nephew niya to teach math. Tapos in-explain niya na yung may isang third year, again, may isang third year na student from the university na tinanong at tinulungan niya yung kanyang pamangkin. Okay? At yung pamangkin niya, tinulungan niya sa math. So, in-explain niya kung ano yung naramdaman niya habang tinutulungan niya po yung kanyang kapatid. O yung kanyang kapatid kasi yung ano nila kapatid yung tawag niya dun sa pamangkin niya. Pero ano po yung nangyari, sinabi niya, all throughout the day, I listened to others to more positive way than usual. And it made my mind calm. Also, I felt like people like me a lot more than before. So, nung tinutulungan po siya, ano yung sinabi po ng nephew niya? Sobrang masaya na makinig, sobrang maganda na may tumutulong po sa kanya. So, sa yung ganong act ng pagtulong, yung taong tinulungan, ano po yung nangyayari? Mas lalo po siyang nagiging mas masaya. Okay po? At itong bagay po na ito yung magtatagal ng pangwalang hanggan. Okay po? So, yun po yung nagiging epekto kapag yung tao ay ano po, tinutulungan po natin. Doon sa tinulungan natin, ito yung malaking epekto sa kanila. Even, napagod. Okay? Napagod po yung isang third year na student na nagturo po sa kanyang nephew o sa kanyang pamangkin. Okay po? So through that, makikita po natin, ganoon din naman sa isang university ng Pinis, Pennsylvania. Yan. Nakita po dito na yung nag-master siya ng degree of economics na nakita niya na napakadaming pera yung maaari pong makuha kapag nakatapos po dito. Pero kinonfess ng isang professor na hindi lang basta yung pera, hindi lang siya basta na ini-spent. Okay? Kinakailangan din na yung pag-spend natin, happy tayo dun sa pag-spend po natin po na yun. So through this, makikita din po sa time po na yun, makikita din po natin na kapag yung bawat isa po sa atin, kapag mas wise tayo sa pagpili po kung sino po yung pagkagastusan natin ng pera, mas magiging malaki din po yung epekto po nito dun po sa sarili po natin. For example, ako, yung pera ko, meron akong pera. Tapos yung pera ko na yun, ginamit ko yun para pakainin yung nagugutom kong classmate. Okay po? So ano po kaya ang mangyayari? Hindi po ba mas nagiging close
yung magkaibigan o yung kaibigan ko at ako yung tinulungan ko. So, gano'n din po sa research, na kapag mas lalo tayong nagli-live o nabubuhay nang hindi lang po sa sarili natin, kundi ay inaalala natin yung iba, ano po yung mangyayari? Nagkakaroon po tayo ng consideration without compensation. Ibig sabihin, nagiging considerate tayo, tinutulungan natin yung tao nang wala tayong hiniintay po na kapalit. At kapag yun daw po yung nangyayari, mas naglo-lower yung pagiging high blood po natin o yung pagiging maitim-itim natin yung ulo. Okay po? Pagkakaroon ng anger issue. At 3 beses na tumataas yung endorphins natin. Endorphins, ito yung gamot para yung mga tao, ano po sila, maging masaya. Okay? Kaya nga 'di ba may mga stress tab, alam niyo po 'yon? Narinig niyo na po yung gamot na 'yon? Para mawala yung stress. Pero actually yung isa sa kayang ibigay po nun is yung endorphin. Yun yung ano po, para po magkaroon po ng magkaroon po ng energy, okay? Magkaroon po ng happy hormones dun po sa tao na yun. Pero kapag tumulong tayo nang hindi po tayo, humihingi po ng kapalit, 3 beses kahit di tayo uminom ng stress tab, kahit hindi tayo uminom ng vitamins, mas mapapatatag yung katawan natin at energy natin. Okay po? So, yun yung kayang gawin po ng pagiging consideration. Okay? Malinaw po ba? Thumbs up? Kung nakakasunod po yung bawat isa? Okay. So, next naman po is yung, pang second one, next po, yung consideration deeply moves and touch the heart. Okay? So, merong example po dito. Kilala niyo po si Mother Teresa? Nakikita niyo po ba sa kaliwang, ano po ninyo? Kilala niyo po si Mother Teresa? Alam niyo kung bakit po si Mother Teresa ay sikat na sikat sa mga tao po? Bakit po? Alam niyo kung bakit? Dahil po sa kanya pong pagtulong sa mga tao, especially sa mga bata at sa mga mahihirap. So basahin po natin yung isa sa sinabi po ni Mother Teresa na bilang isang madre, ano po ba yung kanya pong naging accomplishment. Okay po, panoorin po natin at basahin po muna natin, by the way, yung short po na praise po na ito. Basahin po natin. Sige po, sama-sama po nating basahin itong nasa screen po natin. Ready, begin? I never look at the masses as my responsibility. I look at the individual. I can love only one person at a time. I can feed only one person at a time. Just one, one, one. Amen. Amen. So ano po yung sinabi po dito? Yan. Yung pagiging considerate po, yung pagiging mabuti at maging considerate, pagtulong po sa tao, hindi po siya nagsisimula sa marami. Okay po? It start from 111. Kaya kung makikita po natin, yan. Sino po ba si Mother Teresa? Yan, makikita po natin, sa video pong ito, kung ano po yung ginawa po niya habang siya po ay nabubuhay. Kaya, nung bago po siya mamatay, napakadami pong mga tao po ang ino-honor po itong life po niya, yung buhay po niya. Bakit? Kasi isa sa mga hindi po makakalimutan ng mga tao is pumupunta siya sa mga bahay ng mga tao para humingi po ng tulong para po sa mga tao pong nagugutom, sa mga taong lansangan. So isa din po sa isang pagtuturo po niya, makikita po natin na itong si Mother Teresa, nung una niyang binigay yung hand niya kasi nanghihingi siya ng tulong dun sa mga taong mayayaman. Tapos nung binigay niya yung kamay niya, ang binigay po sa kanya dinuruan siya. Okay? Dinuruan siya dun sa kamay po niya. So ano po yung ginawa po niya? Tumatok po siya ulit, tas yung kabilang kamay naman po. So na-move po yung heart nung tao po na yun. At yung tao po na yun, yung naging supporter po ni Mother Teresa as sponsor po sa mga tao po na nangangailangan. Okay po? Pero para mas maintindihan natin yung buhay po niya, panoorin po natin po yung short video po na ito. Pag-aaral po sa Bible from Genesis to Revelation. Have you read the book of Revelation?
advantaged. Mother Teresa was baptized Agnes Gonja Boyajiu in Skopje, Macedonia around August 26, Naririnig niyo po? 1910. Born of Albanian descent, she joined the Loreto Sisters of Dublin, Ireland at the age of 18 and took the name Sister Mary Teresa. One of the reasons some religious members take on new names, they have a favorite saint or they have someone who embodies for them a vision. Like Pope Francis, it's Francis of Assisi. In 1931, Mother Teresa traveled to Calcutta, India to teach at an all-girls high school. But on September 10, 1946, a second calling from Christ led Mother Teresa to leave her convent and devote herself to working with the poorest of the poor. With Vatican permission, in 1950, Mother Teresa created the Missionaries of Charity. Mother Teresa is one of the great humanitarians of the 20th century because of her ability to love those who were the most vulnerable in society. The work she did in India really challenged entrenched notions of caste and gender roles, and she worked very closely with lepers and other people who were disenfranchised, marginalized, dispossessed. During the 60s, Mother Teresa opened hospices, orphanages, and leper houses all over India, and later expanded internationally. In 1982, during the siege of Beirut, Mother Teresa traveled through a war zone to evacuate 37 children, and later assisted radiation victims at Chernobyl and earthquake victims in Armenia. Mother Teresa cares about people. She recognizes their spiritual dignity. She takes care of not just their spiritual needs, but their bodily needs as well. And she gathers other people to help her do that. That, in my mind, is a good humanitarian. In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize and donated the $192,000 prize fund to the poor in India. 6 years later, President Ronald Reagan awarded her with a Presidential Medal of Freedom. By 1986, Mother Teresa operated 517 missions in more than 100 countries. A very charismatic nun, this little old nun with the wrinkled face and the very simple white sari, caring for the dying on the street, people that have so little hope. That's one of the reasons that she was given the Nobel Prize. After years of suffering from heart, lung, and kidney problems, Mother Teresa died on September 5, 1997. 2 years later, Pope John Paul II opened a formal process toward beatification to make Mother Teresa an official Catholic saint. Ayan. Okay? So, napanood po ninyo? Yan. Kung makikita po natin, yes, tayo po, yan, ay binigyan po ng salita po ng Diyos, di po ba? Pero ito, si Mother Teresa, hindi niyo po narinig po yung revealed word. Pero ano po yung kayang gawin ng isang tao po na tumutulong, kaya din po nitong maimpluwensyahan ang spiritual po nila. Kaya tayo din po. Kung ito pong mga tao po na ito, even ito si Mother Teresa, nakilala po siya sa kanyang pagtulong. How about us? Kailangan po ba din natin tumulong? Yes, we need to also show. Lalo na po sa mga mas nakakaunawa po sa salita. At ano po dapat yung isa sa pagtulong po natin? Habang tumutulong tayo, magbabahagi din tayo ng salita. As a mission. Okay po? So isa din po sa sinabi niya, I never look at the masses as my responsibility. I look as individual. I can love only one person at a time. And I can feed only one person at a time. Just one. So paunti-unti. Okay? So after all, makikita natin na yung buong mundo, nakita po yung responsibility din po nila sa mga tao. At higit sa lahat, kayo po ba, kapag nakakita kayo ng mga taong lansangan, ano yung nararamdaman natin? Ay, magnanakaw yun. Ay, madumi siya. Ay, ganun. Ganun po ba? Dapat hindi po ganun yung naisip po natin. Dapat magkaroon tayo ng heart na sana matapos na yung trabaho ng Diyos para wala nang nagugutom. Para wala nang mahirap. Di ba ba? Pero paano matatapos yung trabaho ng Diyos? Sino yung gagamitin niya? Dapat tayo. Kaya gamitin natin yung lahat ng meron tayo. Kung minsan, syempre, di po ba, alam niyo po yung pakiramdam na kapag may nakikita po tayo nasa lansangan, tapos hinahingi ng pera, di ba, nakakaranas po ba kayo ng ganun? Nahingi ng pera. So kung nagdadalawang isip tayo, bigyan sila ng pera, bigyan na lang po natin sila ng pagkain. Okay po? Kung sa gayon, ganun din po, higit sa lahat, makita din po. Soon, makita din po natin po yung pagbabago po sa kanila. Okay po? So, next po. Yan.
So next po, yung pangalawa is bathe in a pool of 1 glass of milk. Okay? So dito po makikita din po natin yan, that consideration deeply moves and touches the people heart. Okay? Panoorin po natin yung short video po na ito na atin pong patungkol po sa totoong buhay. Okay? Panoorin po natin. Sa offline, nakaka-hour ng pages, ganun din po siya sa offline. Yan. Meron po ba kayo nakikita na? So ito po ay story po ni Howard Keller. Kilala niyo po si Howard Keller? Sino po nakakilala kay Howard Keller? Sa ating clothes and attire, Okay, so isa po siyang doktor. Okay, sobrang galing na doktor. Okay po? Pero panoorin po natin yung naging inspirasyon niya, bakit siya naging isang doktor. Okay po, panoorin po natin po ito. dito tayo mag-inom ng water. Siyempre, kapag nasa offline class po tayo, okay po ba sa ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไร เอาไปให้แม่ แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไป อ้าว สั่งมาเร็ว ต่ออะไร Ayan. Napanood po ninyo? easy peasy Yan. So, kung makikita po natin, ano pong kwento pong ito? So, ito po yung true story po siya. So, that is one day, 1980, meron pong student na name niya is Howard Kelly. Na nagtitinda siya door to door to pay his way school. And he is not able to any goods that found and had one time left. Diba? Ito, actually yung kwento na ito is, it is isang ano siya, parang inspired dun sa story po ni Howard Keller. Okay po? Pero yung isa sa ano po doon, yung pinaka-story talaga ni Howard Keller, Howard Kelly, yan, laging araw-araw po siyang kumakatok sa pintuan ng mga tao. Then, every time na kumakatok po siya, humihingi lang po ng
ng pagkain. Okay po? Tapos may isang woman na nagbigay sa kanya po ng ng kumakatok siya at may isang boy na nag-ask na tubig. Okay po? Pero yung ginawa po ng women, binigyan po siya ng glass of milk. Dahil alam po ng babae na siya po ay nagugutom si Kelly. Kaya si Kelly, nung ininom niyo po yung milk, yan, nag-ask po siya dun sa babae. Sabi niya, how much do I owe you? Magkano yung utang ko sa'yo? Tapos sinabi ng babae, yung batang babae, sinabi niya, yan, sabi ng nanay ko na wag mag-accept ng bayad dahil sa pagiging mabuti o sa paggawa ng mabuti. Kaya hindi yun nakalimutan ni Kelly. Yung small act po ng kindness po na yun. Kaya siya po ay naging nagtrabaho siya hanggang naging isang famous po na obstetrician. Okay po? So, yung ginagamot niya sobrang rare na mga disease. Okay? Or sobrang malala na mga disease. Okay po? Tapos, nung dumating yung maraming taon, nagkaroon po ng patient si Kelly, si Dr. Howard Kelly, ng malubhang sakit at yung young woman na nagbigay sa kanya ng glass of milk, yun po yung nakita niyang pasyente. Kaya ano yung ginawa niya? Nung na-recognize niya agad yung young old woman na, kasi young woman before, nung naging pasyente niya, naging old woman na. So, nagbigay siya ng special attention. Talagang inuna niya yung case po ng babae po na yun. Tapos hanggang ito ay ma-heal. Then yung young woman or yung old woman na na-heal, sobrang nag-aalala siya kung magkano yung bill na babayaran niya kasi sobrang mahal po dun sa ospital kung saan nagtatrabaho si Howard Kelly. Pero hindi sinasadya ng babae na nag-intended siya, doon talaga siya nagpa-book ng doon talaga siya nagpa-admit sa hospital na yun, pero hindi. Pero anong ginawa po ni Howard Kelly? So, nakalagay doon po sa written na paid na. Kaya nagtanong po sila, bakit paid? Tapos nakalagay doon, paid of full with 1 glass of milk. So, si Howard Kelly, she is a co-founder ng John Hopkins Hospital. Yun yung pinaka-famous na hospital sa buong mundo. And yung story na yon ay lagi pong naaalala po niya. Kaya isa siya sa mga natouch po yung heart sa paggawa po ng kindness nitong babae po na ito. Kaya patuloy-tuloy na rin po yun na ini-spread sa mga pasyente po niya. So, tingnan niyo po, grabe yung nagagawa po. Maging dun sa video, di ba? Nakita niyo po? Lahat po ng ginawa po nating kindness, lahat ng ginawa nating consideration, maaalala po yan ng mga tao pong nagawan po natin. Kaya ano po yung kailangan natin gawin? We just do yung pagiging caring po natin at pagiging kind po natin sa mga taong sa paligid natin. Okay? Di natin alam, sila pala yung tutulong sa atin in the future. Even yung mga students na hinahandle po, yung mga nag-worker po dito, even yung mga students na hinahandle po natin, lahat po ng yan, di natin alam. Na soon, sila po yung makakatulong po sa atin para po sa trabaho din po ng Diyos at sa paggawa din po ng kapayapaan dito po sa mundo. Kaya wag po natin silang ituring po na strangers, na enemies, pero ituring po natin lahat ng tao na mabuti. Okay po? Malinaw po ba? Yan. So, hindi ko maiwasang umiyak. And lalo na po sa parents natin. Lalo na po sa atin pong mga nanay. Tama po ba? Yan. Simula bata pa lang tayo, saan na po sila? Lagi na po silang gumagawa ng mabuti po sa atin. Kaya this time, kahit isang linggo po, gawin po naman natin po yung duty natin para po mapasaya at mapangiti po sila. Para hindi lang po, Happy Mother's Day, Mama. Taon-taon, yung matatanggap po nila. Pero yung puso po talaga natin, na gusto po natin po din napasalamatan kasi sa pagiging considerate po nila sa atin. Okay po?
Okay, kaya mag-Happy Mother's Day po tayo, lalo na po sa mga team leader na tumutulong po sa atin, spiritual, na ituro din po at i-guide din po tayo, mag-remind po sa atin, at magbigay at mag-prepare po sa atin ng pagkain tuwing araw po ng Wednesday, Friday, and Sunday. Nawa, patuloy po natin po na baitiin din po sila ng Happy Spiritual Mother's Day. Okay po? So, ganyan pa man, ay tayo pong lahat po ngayon ay mag-end po sa panalangin. Let's all pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa pagiging considerate niyo po sa amin at sa pagmamahal po ninyo. At dahil po dito, Father God, naunawaan po namin kung gaano po namin talaga dapat po na mai-apply din po yung pagiging considerate din po sa mga tao sa paligid po namin upang sa gayon ay makita po nila na kayo po yung sumasama po sa amin through our words and actions. Father God, alam po namin na kami po ay mga bata, Panginoon, kung titingnan po ninyo sa inyo pong harapan. Ngunit dahil po sa salita po na ipinakaloob niyo po sa amin, tulungan niyo po, Ama, na itong bagay din po na ito ay ma-apply po namin in positive and also sa pagtulong, kindness, caring sa mga taong nasa paligid po namin upang sa gayon ay ma-evangelize din po namin po sila gamit po ng salita po ninyo. Salamat po sa pagiging considerate po sa amin, Panginoon, na paulit-ulit man po kami, Ama, nakagawa po ng kamalian, pero patuloy-tuloy niyo rin po, Ama, tinatama po kami gamit po ng salita po ninyo, at ito po talaga yung magbibigay po sa amin ng hakbang para kami po ay maging mga citizen of peace at citizen of heaven. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen.